Na Alleluia, Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hadika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at saka walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ng pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ng buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Pag tayo ay binibigyan ho ng choices, no? Paano tayo nagdidesisyon, no? Yun ang magandang tanong eh. Pag tayo ay binibigyan ng choices, paano tayo nagdidesisyon? Minsan hirap tayo magdesisyon sa dami din ng choices. Di ba ho, pag pupunta ka ng restaurant, hindi mo alam ano orderin mo, sa dami ng pwedeng orderin, no? Nakukonfuse ka na. Pero sa buhay din natin, we are also faced with choices, di ba? May lagi pagkakataon tayo para pumili. At paano tayo pumipili? Pumipili tayo ayon sa mahalaga sa atin. We choose depending on what we value. Kaya magandang tanong din sa atin, no? Ano yung pinakamahalaga sa buhay natin? What do we value the most? Ano yung binibigyang halaga natin? At kung ano yung binibigyang halaga natin, yun ang importante sa buhay natin. Ang iba, mahalaga sa kanila ang pamilya. Lalo na ho sa atin mga Pilipino, parte ng ating kultura ng pagiging Pilipino, ang pagbibigay halaga sa pamilya. Hindi ho ba? Kaya di ba narinig natin, madalas sinasabi, ay, family first ako. Kaya may mga ibang Pilipino ho na tinitiis ang hirap na mawalay sa kanyang pamilya para mabigyan ng kinabukasan, ang magandang kinabukasan ang pamilya niya. Hindi ho ba? Dahil mahalaga sa kanya yung pamilya niya. Pinipili ang pamilya. Sana wag natin kalimutan ito bilang mga Kristiyano at bilang mga Pilipino na parte ng ating kultura ang pagpapahalaga sa pamilya. Parte ng iyong pagiging Pilipino. Hindi lang sa kulay mo, hindi lang sa pananalita mo,
Nauso ho yung paano mo daw malalaman ang Pilipino kung nasa abroad. Pag sumisit ka daw ay lilingon na siya. O yung tinatawag nilang Filipino accent. Pero what makes us Filipino also depends on our values. Ano yung mahalaga para sa atin? Para sa atin, mahalaga ang pamilya. Para sa ating mga Pilipino, mahalaga sa atin ang pananampalataya natin. Lalo na ho, bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, mahalaga sa atin ang ating pananampalataya at debosyon kay Jesus Nazareno. Kaya, pinipili nyo na pumunta rito ngayong Biyernes. Baka yung iba ho sa inyo may pasok pa. Pero nagbibigay ng oras, naglalaan ng oras para makapunta rito dahil Biyernes, dahil mahalaga si Jesus Nazareno sa buhay natin. Yung pagpili natin ay nakaayon sa ating pinapahalagahan. Kaya maganda rin po sana bilang mga Pilipino at Kristiyano at deboto ni Jesus Nazareno, marami sa paligid natin na ilalayo tayo sa pinanindigan natin o pinapahalagahan natin. Marami magsasabi, huwag ka na magsimba. Mamaya magkakasala ka na naman. Huwag ka nang magsimba. Uminom na lang tayo. Huwag mo na yan pansinin yung asawa mo. Mambabae tayo. Huwag mo na pansinin yung mister mo. Manlalaki tayo. Marami dyan na ilalayo ka sa pinahahalagahan mo. Pero ang tanong, oo ka ba o hindi? Marami dyan ilalayo ka. Tutuksuhin ka. Pero ang tanong ay ang sagot ay lagi nasa iyo. Anong itutugon mo sa mga paanyayang yon? Oo ka ba? O hindi ka? At yung pagpili mo ay naayon sa iyong pinahahalagahan. Pag pinapahalagahan mo ang pananampalataya mo, pag may nag-aaya sa iyo na hindi magsimba, ang sasagot mo sa kanya, hindi. Mahalaga sa akin ang debosyon ko kay Nazareno. Sisimba ko, bahala ka dyan. Pag pinapahalaga mo ang asawa mo at ang mga anak mo, pag may nag-aaya sa iyo na magtaksil sa iyong asawa, ang sasabihin mo, no, hindi. Gagawin yan. Mahalaga sa akin ang pamilya ko. Kaya ho, what we choose in life depends on what we value the most. At ito rin po yung pinahayag sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. What we value, ano yung pinahahalagahan natin sa buhay, ano yung vina-value natin, yun ang sinusundan natin. At sana bilang mga Kristiyano, bigyang halaga natin lagi ang ating pamilya. Bigyang halaga ang buhay mag-asawa. Huwag iwalang bahala. Bigyang halaga. Bigyang halaga ang ating pananampalataya kay Nazareno. Ang ating debosyon. At kung binibigyang halaga natin ang ating debosyon, hindi lang tayo nagdarasal, kundi ang pinagdarasal natin at pinagdinilayan sa simbahan ay parte din at sinusubukan natin maging parte din ng ating buhay at pagkatao. Kaya nga, hindi ba, bilang mga deboto, lumalago din tayo sa ating pananampalataya. Lumalago din tayo sa kakayahan natin magmahal. May nagbabago sa buhay ng isang deboto. Mas bumabait.
mas nagiging maunawain. May nangyayaring tinatawag nating conversion of heart. What we hold dear, what we value in life, we always say yes to that. Kaya sana bilang Kristiyano, muli nating tignan, muli nating silipin ang ating puso. Ano ba yung pinahahalagahan ko? Ano ba yung mga pinangahawakan ko sa buhay? At sana yung values natin ay maiayon natin sa aral at turo ni Jesus. Pwede bang hubugin yung values natin? Oo. Pwede bang hubugin yung mga, baka may binavalue ka na hindi pala maayos o mabuti. Yung iba mas pinipili ang bisyo. Yung iba mas binibigyang halaga yung pera at kayamanan. Kaya trabaho ng trabaho si Lord, naalala lang pag may problema. Baka yun yung binavalue niya. Magandang paalala din sa atin na yung pinahahalagahan natin sana, unang-una ang Diyos. Ang ating pananampalataya sa Kanya. At bilang mga Pilipino at bilang mga Kristiyano, binibigyang halaga din natin ang ating pamilya. Pinapangalagaan ang buhay pamilya. Nagtutulungan sa pamilya. Hindi pabigat sa pamilya. Ibinibigay, naglilingkod, nagmamalasakit. Itong pinangahawakan natin. Ito yung binavalue natin. At maganda no sa ating pagdiriwan na misang ito, hayaan natin na ang Diyos ang umubog sa ating pagkatao. Hayaan natin na si Jesus Nazareno ang umubog din sa ating values. Matuto sa Kanya. Matuto sa Kanyang halimbawa. Matuto sa Kanyang pamamaraan. At kung gano'n ang gagawin natin, mas nakakasunod tayo ng buo. Mas pinipili natin ng Diyos araw-araw. At patuloy tayo nakakasalya sa buhay ng biyaya dahil kasama natin ang Diyos, kapiling natin ang Diyos, ang pinipili natin ay ang Diyos. Amen.